Ngayon, yung tinatanong mo naman ay kung ilan ng QD, kung ang presyo ay 15 at ito ang quantity function natin. So, ganun pa din, magma-minus lang tayo at saka times. So, QD is equals to 100 minus 5P. O, sunod, QD is equals to 100 minus 5P. Yung P na yan, papalitan natin ng 15. Kasi 'di ba, ang value ay 15. Ayan, so QD is equals to 100 minus, kaya siya 75 kasi 5 times 15 is equals to 75. So QD is equals to 25 dahil 100 minus 25. Ibig sabihin ng QD mo ay 25. Ngayon, kung sa kabilang banda naman itatanong mo kung baligtaran, halimbawa, ang given naman ay 25, magkano ang presyo? So, ganun pa din, nililipat lang natin ng posisyon. 5P, dahil negative yan siya, so magiging positive pag nilipat natin. So, ayan, 5P, tapos ito naman yung QD. So, 5P is equals to 100 minus QD, dahil siya ay positive. So, 5P is equals to 100 minus 25. 25 siya kasi yung QD, papalitan natin ng number kasi ang given mo ay 25. Yan. So, 5P is equals to, kaya siya 75 kasi 100 minus 25 is equals to 75. Ngayon, para matira na lang yung P, kailangan natin yung katabi niya na 5 na yan, i-divide natin siya sa kamukha niya o sa kapareho niyang number. So, 5, yan, kung ano yung nilagay mong denominator dito, ganun din dito sa kabila. So, 5 din siya. So, dahil pareho na siyang 5, i-cross out na natin yan. Bring down na natin ang P. Yan, P is equals to 15 dahil 75 divide 5 is equals to 15.